ay kailangan sa mga batang manonood. Yung mga scandal video nyo ngayon, walang sinabi yan sa isang scandal na nangyari nung panahon ng tatay natin. Isang scandal na napawaw at napaiw ang buong sambayanan. E paano ba naman? Mismong presidente ng Republika ng Pilipinas, di umano, ay nahuli na nakikipagtalik, di umano sa isang Amerikanang aktres. Ito ang history. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it will be all over. Anyari? Alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. 1965, lumabas ang pelikulang Iginuhit ng Tadhana, ang life story ni Ferdinand Marcos. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit nanalo siya sa pagkapangulo laban kay Diosdado Macapagal. Taong 1969, tumatakbo para sa kanyang ikalawang termino si Ferdinand Marcos. Siyempre, kailangan niya ulit ng pelikula para sa kampanya. Dito naman daw ngayon, ipapakita ang kanyang katapangan laban sa mga Hapon noong World War II. At ito na nga ang Maharlika. Pero kung sa Iginuhit, si Imelda na ang ka-love team ni Makoy, sa Maharlika, ang anak ni Presidente Manuel L. Quezon ang ka-love team ng nooy Teniente Marcos. Ang chismis noon, ang Amerikanong aktres na gumanap bilang Evelyn Quezon, ang tunay na pang behind the scenes naman daw na ka-love team ng Pangulo. May project si Marcos, yung Maharlika nga, na pelikula na kung saan iimbitahan nga niya si Dovie Beams bilang artista. Ito, B-movie actress ito. Ibig sabihin, hindi siya masyadong sikat. Sino nga ba si Dovie Beams? Anak, sino? Kapatid ni Social Justice. Double up. May sabit kay Marcos. Hindi ko makilala yung Bebel. Sa probinsya pa ako noon. Ayon sa historian at martial law expert na si Xiao Chua, hindi naman daw nakapagtataka kung mahumali nga ang Pangulo kay Dovie. Intellectual si Dovie eh. Hindi mo pwedeng sabihin na basta-bastang babae ito. Nagbabasa ito, meron siyang pananaw tungkol sa politika. At tandaan natin na yung mga makakapangyarihan, hindi sila nag-e-enjoy sa mga babae na walang alam. Huwag din na rin itanong kung bakit Amerikano din ang gumanap na Teniente Marcos. Kaya tuloy, nachichismis si Makoy na mahilig sa puti. Hindi siya B-actor. He was a frontliner at that time. And it would have been an honor for Dovie Beams to be with someone like Paul Bert. Si Steve Salonga ay anak ni dating Senador Jovito Salonga. Aktivista si Steve noong 70s. My father had an extreme interest in three gentlemen who were very, very close to Marcos. Okay. And they were denominated at that time as Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z. It was actually one of those three who, as a gift to Marcos, invited Dovie Beams to the Philippines to look at the script. Ito ba'y si Ilosorio? Possibly. Ayon sa libro ng periodistang si Hermie Rotea na Marcos's Lovey-Dovey, pinondohan daw ang pelikulang Maharlika ni Potenciano Ilosorio, isang kaibigan at business crony ni Marcos. Pero, isang gabi ng taong 1968, ipinakilala si Dovie sa tunay na producer ng tumataginting na $3 million movie project. Tinawag lang nilang producer sa pangalang Fred. Bago pa man pumutok yung skandalo, alam na ni Mrs. Marcos na merong babae ang Pangulong Marcos.